Ang alamat ng ibong Adarna. Noong unang panahon, sa isang kahariang napapaligiran ng luntiang kabundukan at malalim na kagubatan, may isang ibon na hindi tulad ng iba. Siya ang ibong Adarna. May balahibong kumikislap na tila ginto, tinig na kayang pagalingin ang may sakit, at awit na nagdadala ng kapayapaan sa pusong sugatan. Sinasabing tuwing hating gabi, dumarapo ang ibong Adarna sa puno ng Piedras Platas, isang punong nababalot ng hiwaga. 12 beses itong umaawit, at sa bawat awit ay nag-iiba ang kulay ng kanyang balahibo, mula bughaw hanggang pula, mula pilak hanggang ginto. Ngunit may kapalit ang himala. Sinumang makatulog habang umaawit ang ibon ay nagiging bato, bilang paalala na ang biyaya ay para lamang sa mga handang magbigay at magtiis. Isang araw, nagkasakit ang hari ng kaharian. Wala ni isang manggagamot ang nakapagpagaling sa kanya. Sa huli, sinabi ng mga matatanda sa palasyo na ang tanging lunas ay ang awit ng ibong Adarna. Kaya't ipinadala ang 3 prinsipe upang hanapin ito. Ang panganay na prinsipe ay mabilis na sumuko, tinukso ng pagod at takot sa dilim ng gubat. Ang pangalawang prinsipe ay muntik na sanang magtagumpay, ngunit nanaig ang antok at siya'y naging bato. Ang bunsong prinsipe, tahimik at mapagmasid. Siya ay nakinig sa payo ng isang matandang ermitanyo. Ang tunay na lakas ay hindi laging sigaw, madalas ay pagtsatsaga, ang sabi ng ermitanyo. Kaya't habang umaawit ang ibon, sinugatan niya ang kanyang palad upang manatiling gising. Hindi siya natulog. Nang matapos ang awit, maingat niyang inalagaan ang ibong Adarna, hindi bilang bihag, kundi bilang panauhin. Dahil sa kabaitan at paggalang, kusang sumama ang ibon. Sa pagbabalik sa kaharian, inawit ng ibong Adarna ang himig ng paggaling. Unti-unting gumaling ang hari, at ang mga naging bato ay muling nagkaroon ng buhay. Ngunit sa halip na ikulong ang ibon, pinili ng bunsong prinsipe ang tama. Pinalaya niya ang ibong Adarna. Ang himala ay hindi dapat ikinukulong, wika ng prinsipe. Lumipad ang ibon pabalik sa kagubatan. Nag-iwan ng isang balahibong ginto bilang paalala. Mula noon, sinasabi ng mga matatanda, ang tunay na himala ay dumarating sa mga marunong maghintay, magbantay at gumalang. At kapag sa tahimik na gabi ay may narinig kang awit na tila galing sa hangin, baka iyon ang ibong Adarna, nagpapaalala na ang kabutihan ay may sariling himig.